Yun, ako pala si Robert Brian Quinto o Robert ng Capstrack. Bakit Capstrack? Actually, medyo mahaba yung kwento kung bakit Capstrack, pero pa-explain natin. Dati kasi, nung nag-umpisa ako ng page ko sa Facebook, ang pangalan ng page ko talaga, Bargain Shop. Kasi nga, dati nag-umpisa ako sa mga second hand na cup, yung mga medyo mura lang, yun dati yung mga binibenta ko. And then, nung nagsimula na ako na magbenta ng mga medyo may presyo na cup, doon ko naisip na palitan yung pangalan ng page. So, dati, dahil batang 90s ako at nung mga binata na ako nung mga 2000s, mahilig ako manood ng mga reality show. So, dati may palabas na Starstruck sa TV. So, naisip ko, bakit hindi Capstrack? Kasi Cap, tapos mas Starstruck ka kasi magaganda yung cup na binibenta ko. Yun, nagsimula si Capstrack ng page 2020, June 2020 to be exact. Ayan, so dati, nagkulay ako 2019 and then nag-pandemic. Kaya naisipan ko nung nag-pandemic, medyo mahina yung kita o walang kita. So, nagsimula akong ibenta yung mga kinokolek ko noon. So, yun. Yan. Kung hindi ako seller, siguro nag-nurse pa rin ako hanggang ngayon. Hindi alam ng mga viewers natin yan na graduate ako ng nursing. So, before ako simula magtinda ng cup, talagang nagpa-practice talaga ako, nag-nurse talaga. Sa cup game, hilig ko na talaga yan simula nung binata pa ako, hilig ko yan, yung pagka-cup. So, nag-collect ako, talagang gusto ko talaga yung mga baseball cup talaga. Bumibili pa ako sa ukay dati para lang makasuot ako kasi syempre dati wala pang budget pambili. Yung pagbibenta ng cup, nakatulong sa pamilya ko yan talaga ng malaki. Yan. Especially simula nung nag-pandemic kasi nung nag-pandemic kasi, actually may trabaho naman ako kahit pandemic kasi nurse eh. 'Di ba? So, pwedeng magtrabaho ang nurse kahit na pandemic. Pero, nagkasakit ako nung pandemic din. So, yun yung way na hindi na ako makapasok sa trabaho. So, nag-concentrate ako ngayon na magtinda ng cup. So, simula nung nag-concentrate ako na magbenta ng cup, so, dun na kami kumukuha talaga ng pang araw-araw namin. Tsaka yung pang tustos sa pamilya ko. So, yun, malaking tulong talaga. So, sa laging mabenta, hindi laging mabenta. So, actually, maraming time na matumal siya. So, kaya gumagawa tayo ng ibang paraan para kumita pa rin. Ang ginagawa kong paraan ay naglilinis ako ng mga cup. Ayan, nagre-restore tayo. Nagpapalit na kung ano-ano. And then, kung paminsan-minsan, sa hindi alam ng iba, minsan-minsan, bumabiyaya ako ng lalang motor-motor pagka wala talaga. Actually, maraming beses na iniisip ko, ano kaya? Magtrabaho na kaya ako ulit? Ganyan. Kasi, kung minsan, walang benta. So, yun. Pero nalalampasan ko naman siya, at saka pinagdadasal ko na, kasi pangarap ko to eh. At saka ito yung gusto ko talaga na gawin. Kaya, tinutuloy-tuloy ko lang siya hanggang sa pagka matumal, nagagawa ng paraan hanggang mamaya, mabenta ulit. So, ayun, yun ang ginagawa ko na lang. Dinodoble ko na lang yung sipag ko, yung pagsisikap ko, lalo na kung sa paglilinis kasi marami din nagpapalinis talaga. Ayun. So, dito na tayo sa paggawa ng sariling brand. Actually, lahat naman tayo na nagko-collect, pangarap talaga natin yan na magkaroon tayo ng sariling brand. So, nung nagbebenta ako noon, tapos nagkaroon ako kasi nagsimula ako sa mga tube box eh. Actually, kung di nyo itatanong, proud naman tayo na nagsimula tayo dyan. Nagkakaroon kami dati ng mga blank, na mga sombrero. So, naisip ko noon, anong gagawin ko dun sa blank? Ba't nila bibilhin yung blank na sombrero? So, naisipan ko, pabordahan siya ng logo. Tapos, ang ginagawa ko, pinipilit ko isa-isa yung mga yung mga buyer ko ba? Yung mga bumibili talaga sa akin ng mga New Era, ng mga ganyan. Pinipilit ko sila, boss, supportahan mo naman tong ko. Hanggang sa yung 30 pieces na naipagawa ko, na-sold out siya. Yun. Pero matagal bago ako ulit hindi gumawa ng kasi wala akong confidence eh. Baka feeling ko napilitan lang silang bumili. Hanggang sa naging tropa sila, Papa Kels, yan, mga ibang tropa. So, simula na-encourage ako. Pinakauna talaga kay Papa Kels kasi sinabi niya, bakit hindi ka magtuloy sa paggawa mo ng brand? Meron ka namang page, meron ka namang followers. So, yun, pinakauna sila Papa Kels. Siyempre,
Crown Manila dahil talaga nakita natin yung ano niyan. Siyempre yung mga tropa ko. Siyempre sila Otit Steady, sila Bossing, si Busing. Ayan, siyempre yung talaga nung nakita ko kasi yung brand nila noon na copyright X pa yun dati. Wala pang hindi tambay. Talagang napaka-solid. Kaya sabi ko, bakit hindi naman ako din, kaya ko din yan. So yun, yun na yung simula. Yung feeling na nakaka-sold out ng sariling brand, actually, syempre masaya, pero sa totoo lang, hindi ako makapaniwala na nakaka-sold out ako. Kasi nung una ako nag-release talaga, di ba, sold out yun. Pero pinipilit ko nga lang, di ba, yung kagaya ng kwento ko kanina, pinipilit ko lang yung mga bossing ko na bumili. Pero siguro gusto rin talaga nila ako supportahan. And then nung nag-release na ako, yung pinakauna ko yung Pares, hindi siya na sold out. So medyo, pero nakabawi naman ako doon. And then, yung pinaka-una ko na sold out is yung mga instant cups. Grabe, hindi talaga ako makapaniwala. Sobrang saya ko, pero talaga, hindi ako makapaniwala na sa pre-order pa lang, nakaka-sold out pala. Pwede pala yun. Kasi yung mga beef pares, fishbowl ko, 1 taon mahigit bago na sold out. So, nung naka-sold out ko sa isang iglap, sabi ko, mas lalo akong ginanahan. Kaya, yun, grabe, masaya. Paipapayo ko sa mga papasok, yung mga bagong papasok sa cup game, kailangan buo ang loob nyo din dyan. Hindi naman basta-basta cup game, papasok ka, and then, di ba, ganun-ganun na lang. Siyempre, kailangan may knowledge ka din dyan. Kailangan masipag ka, tapos handa ka. Siyempre, yung budget mo, kailangan. Di ba? Kailangan ready din. Hindi lang basta-basta naisipan mo lang, and then, mamaya ayaw mo na. Kailangan yung puso, nandun din sa pagkukunik.